Kapag meron ka, kilala ka. Kapag wala ka, parang hindi ka kilala. Alam mo, may mga pagkakataon sa buhay natin, kapatid, mapapaisip ka talaga. Sino ba talaga ang tunay na nandyan para sa akin? Kapag successful ka, may magandang posisyon, may pera, magandang bahay, magandang sasakyan, maraming proud sa iyo. Maraming gustong makasama ka. Maraming kumikilala sa iyo. Pero kapag dumating, kapatid, ang season na wala kang pera, nawalan ka ng trabaho, bumaba ang posisyon mo, o wala ka nang maipagmalaki sa ibang tao, minsan mapapansin mong unti-unti ring nawawala ang mga taong dati ay laging nandiyan. Masakit, kapatid, di ba? Pero minsan, kailangan mong maranasan ang ganitong season para malaman mo kung sino talaga ang tunay. Because sometimes, people don't love you. They love what you have, what you can give, or what your position can do for them. Pero tandaan mo, kapatid, hindi nasusukat ang halaga mo sa laman ng bank account mo. Hindi nasusukat ang worth mo sa laki ng bahay mo, kapatid, sa brand ng sasakyan mo, o sa taas ng posisyon mo. Ang lahat ng iyan ay maaaring mawala. Pero ang value mo, kapatid, bilang isang tao ay hindi nawawala. Sabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, people look at the outward appearance but the Lord looks at the heart. Tinitingnan ng tao kung ano ang nasa labas, pero ang Diyos ay tumitingin sa puso. Kaya kung dumating ang araw na nawala ka ng magandang posisyon, kapatid, wala kang pera at parang wala nang nakakakita sa halaga mo, huwag mong isipin na wala ka ng halaga. Kapatid, God still sees you. God still knows your heart. God still knows your sacrifices. At higit sa lahat, kapatid, God still with you. Minsan ginamit ng Diyos, kapatid, ang season ng walang-wala para turuan tayo na huwag ilagay ang ating identity sa mga bagay na material. Because when everything is taken away, you will discover what truly matters, kapatid. Hindi masama, kapatid, ang magkaroon ng magandang buhay. Hindi masama, kapatid, ang magkaroon ng pera, magandang bahay, sasakyan, o mataas na posisyon. Ang problema, kapatid, ay kapag doon na nakabase ang worth natin. Kaya habang may magandang buhay ka, kapatid, stay humble. At habang ikaw naman ay nasa season ng paghihirap, kapatid, don't lose hope. Dahil ang season mo ngayon, kapatid, ay hindi ang buong story ng buhay mo. Hindi dahil mababa ka ngayon, mananatili ka ng mababa habang buhay. Hindi dahil wala kang pera ngayon, wala ka ng mararating. Kapatid, may timing ang Diyos. At tandaan mo ang Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Kaya huwag kang susuko, kapatid. Patuloy kang gumawa ng mabuti. Patuloy kang manalangin, patuloy kang magtiwala, patuloy kang bumangon, kapatid. At kapag dumating ang araw na pinagpala ulit ng Diyos, pinagpala ka ulit ng Diyos, huwag mong kalimutan ang mga araw na walang-wala ka. Huwag mong tratuhin ng mababa ang taong walang pera, walang posisyon o walang pangalan. Because, kapatid, you know how it feels to be ignored when you have nothing. Be the person who remembers people even when they have nothing to offer. At kung ikaw naman ang taong nakakaramdam ngayon na parang hindi ka kilala dahil wala kang maibigay, please remember this, kapatid. You are still valuable. Hindi ka define ng pera, kapatid. Hindi ka define ng posisyon, kapatid. Hindi ka define ng bahay o sasakyan. You are valuable because God created you. God knows you. And God has a proper purpose for your life.
Kaya sa lahat ng dumadaan sa season ng walang-wala, hold on. Darating din ang panahon na maiintindihan mo kung bakit hinayaan ng Diyos na maranasan mo ang season na iyon. At kapag dumating ang blessings, give God the glory. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi lamang kung ano ang mayroon ka, kundi kung sino ang kasama mo habang umaakyat ka. At higit sa lahat, kung sino ang hindi kailanman iniwan ka habang ikaw ay nasa baba. Kapatid, people may forget you when you have nothing but God. Will never forget you. To God be all the glory po, mga kapatid. God bless po sa ating lahat.